Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, meron tayong mahalagang pag-uusapan kasi parang medyo na-triggered ako nung dinamay itong si House Speaker Martin Romualdez. Look like parang pinagkaisahan or talagang binayaran. Possible. Mga minamahal, itong DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo. So, wala kasing malinaw na basis yung pagdawit dito kay House Speaker Martin Romualdez. Pero yung kay Chis Escudero, pati kay Nancy Binay, sobrang klarado na. So, ngayon, ito yung balita. Pakita natin sa inyo Yan. Sabi sa balita, NBI 6 malversation raps on Escudero, Binay, Romualdez. Anyway, basahin lang muna natin. Sabi dito sa balita, yan. Philippines, the National Bureau of Investigation has recommended the filing of malversation charges against Senator Chis Escudero, Makati City Mayor Nancy Binay, and Leyte Representative Martin Romualdez over alleged kickbacks and public works highways. Kasi kickbacks and public works projects. Anyway, ganito kasi, itong si House Speaker Martin Romualdez, mga minamahal, ang daming napagawa dun sa Tacloban. Hindi po kilalado ang Ghost Project doon sa Tacloban. Or in fact, mga minamahal, meron akong ipapakita sa inyo Nasaan na ba yun? Kasi parang dinidestabilize lang itong si House Speaker Yung Tacloban Causeway Project, hindi po yung drawing. 2.7 kilometer, 4 lane, may sidewalks, bike lanes, and 360 meter bridge. Totoo, hindi po yung ghost. Yung bypass roads, tapos na at ginagamit, napapakinabangan na din ng mga taga-Tacloban, yung BRICC Convention Center. Diba, groundbreaking na din ngayong taon na almost 5,000 ang capacity. Diba, tapos meron pang 5-star hotel. Tapos may farm-to-road markets, may bagong Tacloban Airport na kumbaga yung style niya is pang international standard na. Tas yung TESDA Innovation Center. So, malinaw yung goal ni House Speaker Martin Romualdez. And I don't know why, bakit, idinamay siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumatanggap di umano itong si House Speaker Martin Romualdez. Para sa akin kasi walang masyadong concrete evidence dito kay House Speaker kasi parang gusto lang siyang sirain ng kanyang mga kalaban. Hindi lang natin alam kung magkano yung nabayad dito kay kay Bernardo. Ngayon, ito. So, kakasuhan, mga minamahal. Okay. NBI, nagsuwestiyon na dapat daw kasuhan sina Senador Chis Escudero, Mayor Nancy Binay dahil nga daw po sa malversation or paglulustay ng pondo ng Kaban ng Bayan. Ang binagtataka ko nga lang, kaya ko nga ito kinontent mga minamahal, is idinamay nila ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. So, it is clearly a demolition job, diba, dito sa ating former House Speaker. Okay. Anyway, paliwanag natin sa inyo. So, malinaw sa ulat, diba, na ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, tumatanggap daw di umano si Escudero ng mahigit 160 million, mga minamahal. At si Nancy Binay ng halos 37 million mula sa proyekto ng DPWH. So, mga proyektong, dapat sana sa taong bayan, street lights, flood control, at iba pa. Diba? Public roads, bridges, highways. Pero nauwi daw po ang mga ito sa bulsa ng mga politiko. So, ang masakit pa dito, habang pinapasa natin ang pagtaas ng bilihin, ang hirap sa trabaho, may mga taong tulad ni Escudero di umano, ni Nancy Binay na nangangamkam ng pera ng Kaban ng Bayan. So, ito ay hindi to haka-haka. It is based on the personal testimonies ni Bernardo sa Senado. So, idinatalya niya ang mismong pagkikita nila
ni Escudero, pati ang usapan tungkol sa mga listahan ng proyekto. So, yung kay Escudero, sobrang linaw kasi. Yung paghingi niya ng kickbacks, di umano. Sobrang linaw. 'Di ba? So, ang kaso dito mga minamahal, ulitin ko, is malversation. And pakatandaan ninyo, yung malversation is non-bailable offense. Ibig sabihin, kung mapatunayan, diretso siya sa kulungan. Walang lusot at walang piyansa. So ngayon, uulitin ko sa inyo, malinaw yung basihan na meron na hawak itong si Bernardo dito kay Escudero at Binay. At pakatandaan ninyo mga minamahal, ang pondo ng taong bayan ay hindi dapat ginagawang ATM ng mga politiko. Pero eto, let's stick to the fact. Bakit dinamay or nadamay ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez according dito sa ulat? So, may nagtestigo daw. Ito, dito na naman tayo sa daw. May nagtestigo daw na meron daw nag-deliver ng pera, ng bag, dito nga po kay House Speaker. Pero kung titingnan ninyo, diba, on the other hands, mga minamahal, sobrang hina ng kabe na hawak ni Bernardo na ebidensya. Biruin nyo, isang dating bodyguard lang. Sabi-sabi, mga minamahal, walang purong dokumento at walang matibay na pruweba. So, dito pumapasok, mga minamahal, ang pamumulitika na madaling mandawit ng mga pangalan gaya ng isang mga matataas na opisyalis ng gobyerno gaya ni House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi malakas ang kanyang impluensya at siya yung gumagawa ng mga proyekto sa Tacloban. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, wala kayong makikitang ghost project sa Tacloban. Sobrang improve malala. Literal ang Tacloban. Parang ano na nga siya Manila ang atake. 'Di ba? So malinaw na mukhang gawa-gawa lang. At pilit lang talagang dinadawit ang kanyang pangalan para ibaba ang kanyang kredibilidad. So hindi lang 'to ang unang pinaka-demolition job kaya Speaker Martin Romualdez. Ang dami na Pero sa kabila nito, nananatili pa din siyang gumagawa ng proyekto at patuloy pa din siyang naninilbihan sa mamamayang Pilipino. Kumbaga, ang serbisyo niya sa tao, hindi sa politiko. So, kaya mga kababayan, malinaw na ang dapat gawin, 'di ba? Forthwith. Para nga po dito kay Chis Escudero at kay Nancy Binay. Dahil sa sobrang linaw na ebidensya at testimonya laban sa kanila. Pero huwag tayong maniniwala ng agad-agad dito sa iba pang mga dinadawit na pangalan. Katulad doon kay binanggit ng mga Diskaya. 'Di ba? Hindi naman halos lahat doon madudumi. Meron din doon mga malilinis. Talagang mga gawa-gawang paratang lang. Katulad dito kay House Speaker Martin Romualdez, mukhang gawa-gawang paratang lang at dapat kilatisin at alamin natin kung ano nga ba yung totoo at paninira lamang. At sa uli mga minamahal, ang pondo ng taong bayan ay hindi dapat binubulsa or ginagawang ATM ng mga politiko. At tayo ay may obligasyon na magbantay at manindigan para sa hustisya at sa katotohanan. So, alright, kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, pengi lang ako ng comments, mga minamahal. Yeah, it's me again. Bumabagyo pala dito sa amin, so pasensya na kung medyo parang Christmas light ang atake ng ating ngayon. Diba? Ang atake ng ating ilaw. Kasi may bagyo dito, signal number 2 tayo. Keep safe, mga minamahal, at sa mga Nortehanon. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.